Sarah POV. Sarah, congratulations! Sa wakas, hindi man ang kapatid kong nagwagay sa puso mo, panalo naman ang pinsan ko. Nakangiting sambit ni Lucia sa akin. Ngayong araw ang binyag ng kambal na anak nilang dalawa ni Corton at isa si Robbie ang kinuhang ninong, kaya naman maaga pa lang nandito na kami sa simbahan. Thank you, Lucia. Alam mo, hindi ko din nakalaing ma-inlove ako sa kanya eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang pag-akbay ni Robbie sa akin bago to sumabat sa usapan namin. Sa gwapo kong ito, manhid na lang siguro hindi ma-inlove sa akin. Pabiro niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ng mapairap. Ang yabang talaga. Kahit na may iba kaming kaharap, hindi pa rin nahihiya kung ganong kalaki ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Eh di ikaw na, sinasabi ko sa'yo, Robbie. Oras na lokohin mong kaibigan ko, hindi talaga ako mangingiming payuhan siyang layuan ka. Nagbabantang bigkas ni Lucia. Napansin ko pa ang napakamot sa kanyang ulo si Robbie at sunod-sunod na umiling. Hindi mangyayari yon, promise. Hindi ko lolokohin ang best friend mo dahil love na love ko siya. Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng aking kilay at napaismid naman si Lucia. Muling natawa si Robbie. Nasaan nga pala si Lucio? Loko yung kambal mo ah. Pumunta ako sa opisina niya noong nakarang araw pero hindi ako hinarap. Ibinulong sa akin ng sekretary niya na lasing daw pumasok at natutulog daw sa opisina. Pag-iiba ng usapan ni Robbie. Napapansin niya marahil na siya itong nasa hot seat, kaya naman biglang nakaisip ng ibang topic. Biglang hinanap ang pinsan niyang si Lucio. Ewan, tinanong ko si mommy kanina kung nasa na si Lucio dahil isa siya sa mga ninong ng kambal pero wala daw eh. Nasa bahay pa at humihilik pa rin. Paano ba naman kasi late na kung umuwi dahil walang ibang ginawa kundi ang tumambay sa bar. Bigkas naman ni Lucia sa simbanayan pa ng pag-iling. Payuhan niyo kasi na maghanap na lang ng ibang babaeng iibigin. Bakit pa kasi si Sarah pang gusto niya? Gayong alam niya naman na mula umpisa pa lang pag-aari ko ng sweetheart ko. Bigkas ni Robbie at naramdaman ko pa nga ang pagdampi ng labi niya sa tuktok ng buhok ko. Napaka-sweet naman kasi talaga ng taong ito. Ilang beses na pero talagang manhid. Hayaan mo siya, makaka-move on din siya kay Sarah. Kasalanan niya, ang bagal kasi niyang kumilos eh. Baliwalang bigkas ni Lucia bago siya nagpaalam sa amin. Umiyak kasing isa sa mga anak niyang kambal kaya naman mabilis na itong nilapitan. Naging maayos naman ang sumunod na kaganapan. Natapos ang binyag na hindi dumating si Lucio pero dumating naman siya sa christening party kung saan sa bahay lang din naman nila Lucia ginanap at tanging mga ninang at ninong at mga kamag-anak lang din naman ang naging bisita. Pagdating kasi sa kapakanan ng mga bata, masyado daw kasing maselan si Corton. Hanggat maaari ayaw nitong i-expose sa mga bata sa ibang tao. Kaya nga ito rin ang reason kung bakit medyo late nang ginanap ang binyag ng mga bata. Kumain lang kami ni Robbie at mabilis na rin naman kaming nagpaalam na aalis na kami. Balak namin kasing mamili ng mga gamit na dadalhin namin sa pag-uwi ng probinsya. Uuwi akong kasama si Robbie dahil gusto niya daw makausap sila nani at tatay. Gusto niyang magpakasal na kami sa simbahan at sa mismong probinsya yun gaganapin. Bakit kanina ka pa walang imik? May problema ba? Masuyong tanong sa akin ni Robbie. Pagkatapos ng mahigit 2 linggong pananatili sa bahay nila, nagpapasyahan naming dalawang bisitahin sila nanay at tatay sa probinsya. In short, napagpasyahan naming dalawa ni Robbie na kausapin sila nanay at tatay para hingin ang basbas at ibalita sa kanila ang plano naming magpapakasal na sa simbahan. Ito naman kasi talaga ang dapat at suportado naman ito ng kanyang mga magulang. Sa 2 linggo kong pananatili sa bahay ni Mommy Priscilla, wala silang ginawa kundi ang iparamdam sa akin ang kanilang pagtanggap bilang kanilang daughter-in-law. Wala naman, hindi ko lang din kasi lubos na maisip na uwi ako ng probinsya namin na kasama ka. Nakangiti kong bigkas. Kasalukuyan naming tinatahak ang mahabang expressway at dahil ayaw kong sumakay ng chopper, walang choice si Robbie kung hindi ang pumayag sa nais kong bumiyahe by land. Wala namang masama doon, sweetheart. Saan pa ba pupunta ang lahat kung hindi sa pag-asawa, hindi ba? Sagot niya naman. Wala sa sariling napatitig ako kay Robbie. Oo, nakatutok ang kanyang mga mata sa kalsada pero sobrang genuine ng ngiti na nakaguhit sa labi niya. Makikitang masayang masaya din siya sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa. Paano ngayon yan? Balita ko hindi ka na daw kinikibo ni Lucio ah. Hindi niya yata matanggap ang desisyon natin na magpakasal na tayo sa simbahan. Muli kong bigkas. Umatan kami sa binyag ng anak nila ni Corton at ni Lucia. Noong nakaraang linggo, pero deadman na si Lucio sa akin pati na din kay Robbie. Miningitian ko naman siya bilang paggalang dahil kapatid siya ng best friend ko.
Pero mukhang broken-hearted talaga siya pagdating sa akin. Mukhang tinamaan talaga at na-in-love sa akin ng todo kaya lang, hindi naman pwedeng patulan ng kanyang pagsintang, inihihain dahil nga may ibang lalaki nagmamay-ari sa puso ko at walang iba kundi si Robbie. Inabot din ng ilang oras ang biyahe naming dalawa ni Robbie. Pauwi ng probinsya kaya naman, gabi na kami nakarating ng baryo kung saan ako lumaki at nagdalaga. Pinayuhan ko pa nga siya na sa Hacienda Montalibano na kami dumiretso para maging komportable ang buo niyang gabi at makapagpahinga siya ng maayos pero ayaw makinig. Talagang nag-insist siya na sa bahay na lang para makita na namin ang aking mga magulang. Pagkaparada pa lang ng sasakyan sa tapat ng bahay namin, napansin ko na sobrang dilim ng paligid. Pati loob ng bahay madilim na rin, palatandaan na tulog na sila nanay at tatay. Nang sipatin ko ng tingin ng orasan sa aking phone, napansin ko na halos alas 11 na pala ng gabi. Sobrang late na talaga. Tulog na yata sila nanay at tatay ha. Narinig ko pang sambit ni Robbie. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Napaka-cute kasing pakinggan ng salitang nanay at tatay na namutawi mula sa bibig niya. Nakakakilig isipin na hindi na ibang turing niya sa mga magulang ko sa kabila ng payak naming pamumuhay. Maaga talagang natutulog ang mga tao dito sa probinsya. Teka lang, kakatok ako. Nakangiti kong bigkas at mabilis nang bumaba ng kotse. Yun nga lang bago ko naihakbang ang aking dalawang paa patungo sa pintuan ng bahay, biglang bumukas ang ilaw mula sa loob at ilang saglit lang, lumabas si tatay na may dalang flashlight. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko. Tay, ako po ito, si Sarah. Mahina akong bigkas na sasapat lang para marinig niya. Napansin ko tinutok nito sa aming banda ang ilaw ng flashlight bago naglakad palapit sa amin. Sarah, anak, ikaw ba yan? Bigkas niya, nakangiti akong tumango at excited na sinalubong siya. At nang makalapit sa isa't isa, kaagad akong nagmano kay tatay bago mahigpit na yumakap sa kanya. Sarah, anak, ikaw nga. Bakit nandito ka? Sino yung kasama mo? Maluhaluhang tanong ni tatay habang lagpas ang tingin niya sa akin. Nakatitig siya sa may likuran ko, kaya nakangiti din akong lumingon at kaagad na sumalubong sa paningin ko si Robbie. Mabilis kong napakala sa pagkakayakap kay tatay at tumawak sa braso ni Robbie. Tay, si Robbie po, boyfriend ko, mahina akong sambit. Kahit na madilim ang kinaroroonan namin, ramdam ko pa rin ang pagkagulat niya sa salitang binitawan ko. Good evening po tatay, kamusta po kayo? Narinig kong bigkas ni Robbie. At sa gulat ko talagang nagmano pa siya kay tatay. Sa kabila ng nararamdaman kong kaba, hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Oo naman. Naalala kita, iho. Hindi ba't ikaw ang kakambal ni Senyorita Rica, na asawa ni Senyorito Aldrin Montalbano? Gulat na bigkas ni tatay. Opo, ako nga po yun. Salamat naman po't naalala niyo pa ako. Buong pagpapakumbabang bigkas ni Robbie. Kagad namang napatango si tatay. Oo naman, sino ba naman ang hindi makakaalala sa'yo, iho? Teka lang, malamok dito sa labas. Ang mabuti pa, pumasok na muna kayo sa bahay. Gigisingin ko lang ang nanay mo, Sarah. Bigkas ni tatay at nagpatiunan na siyang maglakad, papasok ng bahay. Kagad naman kaming nagkatinginan ni Robbie at sabay nang napangiti. Palagay mo, magugustuhan din kaya ako nila tatay at nanay? Tanong niya pa kaagad sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Magugustuhan ka man nila or hindi, wala na silang magagawa. Bumigay ng unikaihan nila eh. Natatawa kong sagot sa kanya at nagpatiuna ng maglakad papasok ng bahay. Natatawang kaagad namang napasunod sa akin si Robbie. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, sakto naman ang paglabas ni nanay mula sa loob ng kwarto. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata niya habang direktang nakatingin sa akin. Sarah, anak, dumating ka? Tuwang-tuwa niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Mabilis na naglakad palapit sa kanya at yumakap. Nay, I miss you po. Malambing kong bigkas sabay halik sa pisngi nito. Naramdaman ko naman ang paghaplos niya sa likuran ko bago siya bumitiw sa akin. Bakit napaagang pag-uwi mo anak? Akala ko ba 1 taon ang kontrata mo sa trabaho mo? Nagtatakang tanong ni nanay sa akin. Wala sa sariling napalingon ako kay Robbie na nakatayo din sa likuran ko at ngingiti-ngiti lang. Yun nga nay napaagang uwi ko dahil gusto ko po sanang magpaalam sa inyo na mag-aasawa na ako. Mahina akong bigkas. Narinig ko pang ang mahinang pagsinghap nito at namilog ang mga matang tumitig sa akin. Anak, magtapat nga kayong dalawa sa amin. Nagtanan ba kayo? Seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan na mapanganga sa sobrang pagkagulat.
Ni sa hinagap kasi, hindi ko akalain na tatanungin ako ni nanay tungkol sa tanan-tanan na yan. Nay naman, hindi grabe ka naman sa amin. Kaagad ko ding sagot kay nanay at sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. Saan ba nakuha ni nanay ang ideyang nagtanan kami? Paano namang hindi niya ako anak at hindi niya kilalang ugali ko? Anong hindi? Halika nga ditong bata ka. Mag-usap tayo. Seryosong bigkas niya at buong puwersa akong hinila palabas ng bahay. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpatianod na lang. Kung gaano kabait si tatay, siyang pagiging OA naman itong si nanay. Ano kayang problema niya? Nay naman, saglit lang. Malam mo kaya dito. Angal ko pa nga kay nanay nang sa likod bahay niya pa talaga ako dinala. Medyo madilim pa naman sa bahaging ito. Ikaw bata ka, anong ginawa mo? Bakit kasama mong amo ng ganitong oras ng gabi? Itinanan mo ba siya? Seryosong bigkas niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapangiwi. Hindi bakit ko naman po gagawin yun kayong akong babae? Kagad ko rin namang sagot sa kanya. Ikaw nga ang babae, pero bakit kasama mo siya? Paano kung hanapin ng mga magulang niyang lalaki kasama mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin ng mga tsismosa kapag nalaman nilang nag-uwi ka ng lalaki sa bahay? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapaismid. Ano po magagawa ko? Uunahan ko pa po bang isipin ng mga tsismosa kaysa sa sarili kong kaligayahan? Nagmamahalan po kami ni Robbie. At kaya kami nandito ngayon dahil kakausapin daw kayo. Hihingi niya daw po sa inyong kamay ko dahil gusto niya na akong pakasalan. Diretsahan kong bigkas. Maganda na yung ganito, walang paligoy-ligoy at direct to the point. Ano? Kasal? Nahihibang ka na bang bata ka? Ilang buwan ka palang nawala dito sa probinsya natin tapos bigla kang uuwi at sabihin sa amin na gusto mong magpakasal? Seryosong sagot niya sa akin. Medyo mataas na din ang tono ng boses niya kaya naman hindi ko na rin mapigilan na makaramdam ng konting pagkaasiwa. Ayaw daw ng kahihiyan sa mga kapitbahay. Pero ang lakas ng boses, nakakahiya talaga tong si nanay paminsan-minsan. At saka ano ba, huwag niyong sabihin na hindi siya masaya sa desisyon kong ito. Talagang magtatampo ako sa kanya kapag hindi niya ibinigay ang basbas sa balak na pagpapakasal naming dalawa ni Robbie. Sa simbahan, nay naman, ang volume ng boses mo. Hinahinaan mo naman. Kunwaring nainis kong bigkas. Kagad niya naman akong pinandilatan. Yan, ganyan tayo Ang lakas ng loob mong mag-uwi ng lalaki. Tapos kapag mapagsabihan ka, akala mo kami pang may mali. Nainis niyang bigkas. Buti na nga lalaking naiuwi ko Paano na kaya akong babae? Nakalabi ko sagot. Hindi ko naman mapigilan ng matawa na mapansin ko na biglang nagsalubong ang kilay niya. Hindi niya marahil inaasahan ang katagang nabitawan ko. Masyado ka pang bata para sa asa-asawa na yan. Kaya hindi pwede. Hindi ka pa nga nakatapos Saka ano na lang ang sasabihin ng pamilya ng lalaking yan sa iyo? Mayaman sila at pobre ka at baka pihin ka lang nila, Sarah. Umayos ka ng bata ka. Seryosong bigkas ni nanay. Nay naman pati ba yan gusto niyo pa pong problemahin? Don't worry, kaya ko pong i-handle ang tungkol sa bagay na yan. Saka wala kang dapat na ipag-alala sa mga magulang ni Robbie. Oo, sobrang yaman nila pero tanggap po nila ako. Sa kanilang nga po ko tumira ng 2 linggo at alagang-alaga nila ako. Hindi ko mapigilan ang pagiging proud ko habang sinasabi ang katagang yon. Ano? Sa kanila ka tumira ng 2 linggo? Teka lang, huwag mo sabihin na naisuko mo ang bandera mo sa lalaking yon. Nanggagalaiting tanong ni nanay. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng hiya. Kahit nanay ko siya pero nakakahiya pa rin na umamin Mula bata pa ako talagang number 1 niya ng pangaral sa akin. Na huwag basta-bastang bumubuka ka sa lalaki. Ang nangyari kasi masyado akong nag-enjoy sa kandungan ni Robbie at nawaglit sa isipan kong pangaral niyang yon. Umamin ka nga, Sarah. May nangyari na ba sa inyo ng lalaking yon? Muling tanong ni nanay. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi bago dahan-dahan na tumango. Ano? Diyos ko kang bata ka. Paano na lang kung mabuntis ka? Exaggerated niyang tanong sa akin. Di mabuntis. Kung mabuntis, doon din naman po patutungo ang lahat Ayaw niyo po ba noon? Malapit na kayong magkaapo sa akin. Nakangiti kong sagot sa kanya. Seryoso kong tinitigan ni nanay bago siya naglakad pabalik sa loob ng bahay. Mabilis ko naman siyang sinundan. Baka kasi si Robbie naman ang bungangaan niya ay nakakahiya yun. Halos magkapanabay lang kami ni nanay na pumasok ng bahay at mabilis akong lumapit kay Robbie na noon ay nakaupo na sa sofa kung saan may umuusok na kape na sa harapan niya.
Mukhang nabigyan na siya ni tatay ng maiinom. O, saan ba kayo galing? Nakakahiya sa bisita natin. Bigla niyo na lang iniiwan. Nagtatakang bigas ni tatay na para bang ayos lang sa kanya. Nawala lang sa kanya na may kasama akong lalaki na umuwi ng bahay samantalang si nanay naman puno ng ka-OA-han ang mga pinapakita sa akin. Lalaki, kailan mo balak na pakasalan ng anak ko? Sigurado bang tanggap si Sarah ng mga magulang mo? Baka naman mamaya mabalitaan ko na lang na ginagawa niyo siyang katulong ha. Hindi ako papayag. Maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Kahit na mayaman kayo, hindi ko talaga kayo uurungan. Imbis na sagutin ang tanong ni tatay, si Robbie kaagad ang pinagbalingan nito. Ngayon naman Robbie po ang name niya at nagmamahalan po kami. Saka mabait po sila Mommy Priscilla at Daddy Chadrick, kaya wala po akong dapat na ikabahala. Ako kaagad ang sumagot. Nakakahiya kay Robbie no? Baka mamaya ma-turn off siya sa akin dahil sa pinapakitang pagkadiskumpiyado ni nanay. Hey, tumigil ka ngang bata ka. Ikaw bang kinakausap ko? Angin naman ni nanay sa akin. Wala sa sariling napaupo tuloy ako sa tabi ni Robbie. Sabay dampot sa kape na para dito't walang sabi-sabing sumimsim ng kaunti. Promise po, Nay. Hindi po mangyayari ang yang kinatatakutan nyo. Mahal na mahal ko po si Sarah. Kaya po nandito ako ngayon para ipakita sa inyo kung gaano ako kaseryoso sa kanya. Si Robbie naman ang sumabat sa usapan. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Manhid na lang talaga si nanay kung hindi siya maniniwala sa love of my love. Hayaan mo ng mga bata. Ipagpabukas naman ng interogasyon dahil pagod din ang mga yan. Hayaan mo muna silang makapagpahinga. Kung makareact ka naman, akala mo naman hindi ka dumaan sa pagiging teenager bigkas naman ni tatay. Otomatiko namang gumuhit ang ngiti sa labi ko. Noon pa man talagang kakampi ko itong si tatay Well, halata naman rin kasing boto siya kay Robbie. Anong bukas? Yan ang hindi magandang pag-uugali sa iyong matanda ka Hindi ka marunong dumisiplina sa anak mo kaya lumaki matigas ang ulo. Paasik na sagot naman ni nanay. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Kulang na lang kasi talaga sa galit na boses nito Kaunting hilot na lang at alam ko matatanggap niya na din ang lahat-lahat. Sus! Baka nakakalimutan mo na ang nakaraan natin. Hindi ba't nagtanan lang din tayo dahil hindi boto sa akin ng mga magulang mo? Gate naman ni tatay. Hindi ko na mapigilan ang matawa. Nakakalabasan na naman ng kanilang nakaraan ang mga magulang ko. Ang cute tuloy nilang pagmasdan. Hey, ikaw matanda ka. Kung ano-anong lumalabas sa bunganga mo, hindi mo malang naisip ng ibang taong nakakarinig. Bikas ni nanay, wala sa sariling napakapit ako kay Robbie. Nakakatuwang pagmasdan ang mga magulang ko. Nagtatalo man sila pero alam ko naman na hindi sila mag-aaway. Ganito lang talaga sila. Pero alam na alam ko na mahal nilang isa't isa at sana matulad din sa kanila ang pagsasama naming dalawa ni Robbie na hanggang sa pagtanda hindi nagbabagong mga damdamin para sa isa't isa. Ngayon ka pa ba mahihiya? Gayong hindi na iba sa pamilya natin tong si Robbie. Teka lang iho, kung talagang gusto mong hingi ng kamay nitong si Sarah, pwede ba naming makausap ang mga magulang mo? Para naman masalyuhan na ang kung ano man ang pagmamagitan sa inyong dalawa na anak ko. Mahirap lang kami pero hindi din naman nga ako papayag na madehadong anak ko. Bigkas ni tatay. Lumabas na ang kanyang pagiging sigurista. Opo, susunod po silang mommy at daddy. Bukas na bukas po nandito na sila para makausap kayo. Nakangiting sagot ni Robbie. Napansin ko naman na kagad na nagkatinginan sila nanay at tatay. Makikita sa mga mata nilang pagkagulat kaya naman muli ako napangiti. Bukas agad? Abat hindi ba nakakahiya sa mga magulang mo iho? Hindi pa kami nakapaghanda. Bigkas ni nanay sabay hawak pa nito sa braso ni tatay. Wala pong problema kay na mommy at daddy, nay. Excited na rin po silang makausap kayo para mapag-usapan ng kasal naming dalawa ni Sarah. At may idaos ng kasal namin sa simbahan sa lalong madaling panahon. Nakangiting bigkas ni Robbie kaya sabay na patong ng palad nito sa ibabaw ng aking legs. Nakasuot lang ako ng hanggang tuhod na dress kaya naman kagad ko naramdaman ng init na nagmumula sa kanyang palad. Bigla tuloy ako nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi pa rin kasi talaga ako sanay sa mga ganitong the moves ni Robbie Simula nung may nangyari sa aming dalawa, hindi pa nasundan yon dahil nga nasugatan at namaga ang aking perlas. Alam kong nasasabik na siya sa akin at ganun din naman ako sa kanya. O siya, sige, magpahinga na tayo. Ikaw, Sarah, doon ka sa kwarto namin ng tatay mo matulog. Dalawa lang ang silid sa bahay na ito, kaya naman ipagamit mo na muna ang kwarto mo kay Robbie. Bigkas ni nanay, hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Wala sa sariling napahawak ako kay Robbie dahil hanggat maari,
Ayaw kong humiwalay sa pagtulog dito. Nasanay na rin kasi talaga ako matulog na katabi siya sa kama kahit na wala na munang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Kontento na kami sa kissing at konting hipo-hipo. Laking pasalamat ko dahil maginood din naman itong si Robbie. Inisip niya rin talaga ang kalagayan ko at ramdam ko sa haplos niya ang matinding pag-aalaga sa akin. Kaya nga lalong nahulog ang loob ko sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Lahat ng pag-aalinlangan at takot na naramdaman ko sa relasyon naming dalawa ay biglang naglaho, lalo nang nabalitaan ko na bumalik na pala si Bubbles sa US. Ibig lang sabihin, wala na akong karibal sa lalaking pinakamamahal ko. Anong sa kwarto natin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sarah kanina sa bahay na siya nakatira ni Robbie? Kaya tigilan mo ng rules mong yang Letty. Hayaan mo sila matulog sa isang silid. Kaagad naman sabat ni tatay. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng tuwa. Yan ang sinasabi ko sa iyong matanda ka eh. Advance ka masyadong mag-isip. Nasaan ang paninindigan mo? Hahayaan mo anak natin na matulog sa isang silid kasamang isang lalaking hindi niya pa asawa. Nainis namang bigkas ni nanay. Wala sa sariling napatitig ako kay Robbie. Hindi na po ako nobyo ni Sarah, Nay. Mag-asawa na po kami dahil nagpakasal na kami sa West sa Manila. Kagad na sabat ni Robbie na sinabayan niya pa ng pagkamot ng kanyang ulo. Kagad naman nalaki ang mga mata ni nanay at tumitig sa akin. Kitang-kita ko naman ang gulat na kagad na rumihistro sa mukha ni tatay. Totoo po ang sinabi ni Robbie, Nay. Asawa niya na po ako. Mahina akong bigkas. Sapat lang yon para marinig nilang dalawa. Hindi ko rin mapigilan na makaramdam ng kaba. Baka kasi magalit na naman eh. Baka sabihin na naman na nagdesisyon ako ng mga bagay na hindi ko sila kinukonsulta. Malay ko ba naman sa kasal na yun? Basta na lang din naman akong pinapirma ni Robbie eh. Hindi ko nga rin alam. Talagang sigurista lang asawa ko. Kaya naman kung anong namagitan sa aming dalawa ni Robbie, legal na talaga yon sa batas ng bansa. Kaya nga kami magpakasal sa simbahan para may basbas na rin kami ng Diyos. Para pagpalain ang aming pagsasama ng buong may kapal. O Diyos ko, napakasigurista niyo talagang mga bata kayo. Bahala na nga kayo. Bigkas ni nanay at nagpatiunan na siyang naglakad patungo sa kwarto nila tatay. Sige na Sarah, ikaw nang bahala kay Robbie. Magpahinga na muna kayo. Malinis naman yung silid mo dahil regular na nililinis siya ng nanay mo. Huwag niyo nalang pansinin ang ugali ng nanay mo ha. Kunwari galit pero masaya din naman yan. Nakangiting bigkas ni tatay at kaagad na niyang sinundan si nanay sa kanilang kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Robbie na hindi mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi. So, matulog na tayo? Nakangisi niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong tumango. Sure, pero parang gusto kong maghilamos at maglinis na muna ng katawan. Teka lang, ang mga gamit pala natin. Nasa kotse pa, bigkas ko. Mahina naman siyang natawa sabay tango. Ako nang bahala, mauna ka na sa banyo. Ihahanda ko lang mga pamalit nating damit. Nakangiti niya sagot sa akin. Sure ka, baka naman mahirapan ka niyan ha? Kagad ko ring sagot sa kanya. Sweetheart, maliit na bagay. Kayang-kaya ko to. Sige na, mauna ka na sa banyo. Pupuntahan na lang kita mamaya dahil bala ko ring maglinis ng katawan. Bago matulog, bigkas niya sabay tayo at naglakad palabas ng bahay. Wala na akong choice kundi ang tumayo na rin. Hindi kagaya sa Manila ang buhay ko dito sa probinsya. Walang banyo sa loob ng kwarto at nasa kusina pang nag-iisa naming banyo. Kaya naman, nang tuluyan na nakalabas ng bahay si Robbie, naglakad na din ako patungo sa kusina at tinahak ang daan patungo sa banyo. Pagkapasok ko sa loob, inilibot ko na munang tingin sa paligid bago ko sinarang pintuan at hinubad ang lahat ng aking mga kasuotan. May mga sabon naman kaya bala ko mag-half bath na lang muna. Nalalagit kasi talaga ang aking pakiramdam dahil sa mahabang biyahe namin dalawa ni Robbie. Wala pa namang aircon sa silid ko kaya good luck na lang din talaga kung makakatulog din ba si Robbie ng maayos nito. Aware ako na mula bata pa, sanay na siya sa maalwan na pamumuhay. Malayong malayo sa kinagis na kong buhay dito sa probinsya.